Hi mga ka-devotion! Ang Bible reading po natin para sa araw na ito ay hango sa pagbabasa ng Psalm 39, 4 to 5, kung saan ang sabi, and I read, "Show me, Lord, my life's end, and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. You have made my days a mere handbreadth. The span of my years is as nothing before you. Everyone is but a breath, even those who seem secure." Ang title, focus at question na rin para sa ating devotional video message for today. What are you doing with your life? The title, focus, and question for us for today sa ating devotional video message, what are you doing with your life? At mula po sa mga verses na binasa po natin today, yung Psalm 39, 4 to 5, makikita po natin yung naging prayer ni David. At ang naging prayer po niya dito is a prayer of awareness. In this specific psalm, in these specific verses, we don't see David asking for long life or even wealth. Pero ang makikita natin dito sa Psalm 39 verse 4 to 5, ang hinihiling niya yung magkaroon siya ng tamang realization tungkol sa kanyang mortality o kung paano dapat siya mabuhay. And this is a reminder to all of us. Ano man ang mga edad natin, ikaw may bata-bata pa, ikaw may in the prime of your life, nasa midlife, or even in your 50s, 60s, 70s, and so on. Isang magandang paalala sa atin ito lahat. It also breaks the illusion na para bang mabubuhay tayo very, very long. How many of us have prayed for that? How many of us have wished for that? And how many of us have lived our lives as if parang magiging mahaba nga ang ating buhay? Pero sino ba talaga ang tanging nakakaalam niyan kundi ang Diyos lamang? Minsan makakatagpo ka ng isang tao na ngayon ay may sakit, may karamdaman at baka nga ang sabi malubha pa ang karamdaman at binibigyan na lamang ng ilang mga buwan o baka ilang mga taon para mabuhay. At yung mga malulusog ngayon, yung kagaganda ng mga pangatawan ngayon na para bang mukhang mahaba pa buhay, nauna pa na namatay kaysa dun sa mga nasabihan ng ilang buwan na lang mabubuhay o ilang taon na lang mabubuhay. Wala talaga makapagsasabi niyan kung hindi ang ating Diyos lamang. Pero itong verse na to, itong Psalm 39, itong verses na to, Psalm 39 verse 4 to 5, is a reminder to us na talagang fleeting. Yun yung word na ginamit dito eh. Yung buhay natin is but fleeting. It is acknowledging how fragile and short life is. At magandang napapaalalahanan tayo nito, hindi lang para tayo matakot, kundi para tayo ay magkaroon ng tamang mga pananaw sa mga ginagawa natin sa buhay sa kasalukuyan. Furthermore, as we read in Psalm chapter 39 verse 5, ang sabi sa atin din doon yung handbreadth, yung buhay, sabi doon you have made my days a mere handbreadth. The span of my years is as nothing before you. Pag i-compare mo nga naman talaga sa Diyos at yung kung ano meron tayo ngayon bilang mga tao dito sa lupa, incomparable, 'di ba? Merong finite, merong infinite. Merong temporary, merong eternal. Pero pag hindi natin napapansin, yung mga ginagawa natin, puro nakafocus lang to what is finite, to what is temporary. But I believe that David was saying these things and prayed for these things. Kasi nagkakaroon na siya ng desire na maitama kung ano man yung mga mali sa kanyang mga ginagawa sa buhay. Na hindi lamang siya mag-focus to what is finite and temporary,
Pero magsimula na rin siyang mag-focus to what is infinite and eternal. Furthermore, ang sabi rin dyan sa atin, sa Psalm 39 verse 5, sabi doon, everyone is but a breath, even those who seem secure. Gaano karami sa inyo, sa totoo lang, yun ang desire ninyo, yung maging stable, yung maging secure, yung maging okay sa buhay. Hindi naman yun masama. At malamang sa malamang, lahat tayo, yun din naman ang desire. Pero wag daw tayo magkaroon ng false sense of security. Na we put our security on things that are finite and temporary. For example, may mga tao na ang kanilang source of security, yung kanilang trabaho, yung kanilang negosyo, yung kanilang mga ipon o savings sa kanilang mga bank account, mga properties na mga nabili nila, mga bahay at lupa, sasakyan at iba pa. Pero lahat ng yun, finite and temporary. At madalas na rin natin ito narinig na pag tayo ay mamamatay at lahat naman ay mamamatay, hindi natin mabibitbit ang lahat ng mga bagay na aking nabanggit. Kaya nga, dito rin sa ating mga verses na binasa today, we are being reminded of this very important truth na hindi dapat sa mga material things or the things of this world nakatungtong ang ating security. Ang security natin dapat yung para masabi natin, I am secure. Our security should be in the Lord Jesus Christ. Kaya ganun kahalaga na ang isang tao ay makakilala kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. Ma-realize natin na tanging siya lamang ang pwedeng maging source of security. Dahil sa pamagitan ni Yesu Kristo, meron tayong salvation, forgiveness of sins, eternal life, and relationship with God. Habang pinag-uusapan natin ang mga bagay na ito, at nung narinig mo na binasa natin yung Psalm 39, verse 4 to 5, napaisip ka rin ba sa mga nangyayari ngayon sa iyong buhay? Dahil tulad ng title, focus at question ng devotional video message na ito, magwawakas tayo kung saan tayo nagsimula. What are you doing with your life? Mag-pray tayo sa Panginoon. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa mensaheng napakinggan po namin sa araw na ito. Mula sa aming pagbabasa ng Psalm 39 verse 4 to 5. At kung papanong si David, ito yung naging prayer niya, ito rin po ang prayer namin sa araw na ito. Turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami na mabuhay ng tama. Na ang maging source of security namin, hindi yung things that are finite and temporary. Na ang maging security namin is what is infinite and eternal. Ang maging source of security namin ay ang aming Panginoong Hesus Kristo. Ituwid niyo rin, Panginoon, ang lahat ng mali sa aming priorities. Gabayan niyo po kami sa pamagitan ng banal na Espiritu, that we will no longer make wrong decisions, and that we should begin doing the things that we should be doing in our lives. Ma-realize namin kung gaano ka-fleeting ang buhay dito sa lupa, and how truly life is short. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat segundo, minuto, oras, araw, buwan, taon na meron pa po kami, magamit namin ng lubusan upang matupad yung binigay niyo po sa aming purpose, mission, and calling in life. Hindi po aksidente na ito ang topic namin today, na ito ay napapakinggan at napapanood ng mga nakakapakinig at nakakapanood nito ngayon. Dalangin po namin ang inyo pong pag-comfort sa lahat po na nangangailangan ng comfort, ng healing sa anumang sakit at karamdaman, sa lahat ng may sakit at karamdaman, ng guidance, wisdom, knowledge, direction for those who are asking for them even today. Kindly bless your people one by one as we pray all of this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen.
Salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood ng devotional video message na ito. Always remember to look to Jesus. Let us believe in Jesus for our salvation, for the forgiveness of our sins, for our eternal life, for our relationship with God. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon.